in 2024, some 200 plus billion were replaced from the NEP, nilagay sa unprogrammed funds. Ito yung ating equity counterpart dun sa mga foreign assisted projects. At nung 2025, some 157 billion. So, ang total niyan, if I'm not mistaken, 399 billion in 2 years. So, nasayang yan. Bakit? Nalagay lang yan sa mga flood control na... The controversial flood control projects that we are Those looking into. substandards, mga substandard projects. So, yun nangyari. Pero, double whammy. Bakit? Because? Nilagay natin sa unprogrammed funds, yan yung mga foreign assisted na counterpart. So, nung nailagay na yan sa foreign assisted, hindi nagamit. Hindi na-release yung pondo na yung loan. Bakit? Kasi kailangan may counterpart na pondo. So, anong nangyari? Yung subway na lang natin, 2 project na lang, ibabanggitin ko. Yung subway, Metro Subway, dapat yan matatapos ng 2028. Dapat nakasakay na tayo sa subway, para na tayong Hong Kong sa 2028. Ngayon, 2032 na matatapos dahil na-delay, dahil dyan sa ginawa na yan. Yung PNR Elevated Rail na dapat matatapos ng 2029, na-delay din to 2032. Pero ang pinakamasakit doon, dahil sa delay na yan, mag-i-increase yung cost. From 1.3 trillion yung 2 project na yan. 1.3 trillion in total of our counterpart? No, yung project, yung subway and PNR Railway, ang total niyan mga 1.3 trillion. So, dahil, coming from the DOTR, nung tinanong ko nung budget hearing, gaano itataas niyan because of the delay? Because of commitment penalties, saka yung increase in prices of labor and materials, madadagdagan ng 20%. So, 20% of 1.3 billion is about 260 billion pesos. Right. Additional expenses. Dahil lang sa kagaguhan ng gobyerno na inalis yung mga importanteng project, nilagyan ng mga pang-kickback na proyekto. Alright mga kababayan, napakalinaw itong paliwanag ngayon ni Congressman Egay Erese patungkol nga po dito sa kagaguhan na ginagawa ng gobyerno. Grabe mga kababayan, yung subway na target nga matapos ngayong 2028 pero hindi po matutuloy mga kababayan, hanggang 2032 pa daw ito matatapos. Pati na rin itong PNR na elevated railways ay 2032 na rin matatapos mga kababayan, na yung target sana 2029 matapos na. Pero dahil nga sa pagbalahura ng Marcos administration mga kababayan sa budget, kaya naantala kasi nawala yung budget mga kababayan, imbis para dito sa subway at saka sa PNR elevated railway na gagawin ay napunta nga doon sa mga flood control mga kababayan, na kung saan ay natangay na sa mga bulsa, nandun na sa mga bulsa ng mga korap na politiko mga kababayan, at doon sa kanilang mga kasabwat ng mga opisyalis nga ng gobyerno. So ganito mga kababayan ang nangyayari pala, Grabe, bilyon-bilyon mga kababayan. 1.3 trillion pala itong dalawa, itong subway at saka itong PNR. Pero dahil naantala at hanggang 2032 pa mga kababayan, syempre yung mga presyo niyan ay tataas pa mga kababayan. Imbis 1.3 trillion lang sana yung magagastos dito, ay tataas pa yan mga kababayan ng 20% daw according dito sa DOTR, dahil syempre tataas yung mga presyo. Halos araw-araw tumataas yung presyo mga kababayan, wala nang pigil or hindi na mapipigilan. Pati yung labor cost mga kababayan tumataas rin. At nasa 266 billion daw po itong itataas mga kababayan, nitong naunang cost lang na sana 1.3 trillion. So habang tumatagal, lalong lumalaki ang gastos dahil dito sa mga budget na binalahura ng mga politiko mga kababayan, ng ating gobyerno. Dahil syempre ito yung mga foreign assisted na mga projects, at habang nadidelay, tumataas mga kababayan yung magiging may penalty. Syempre yung sabi natin kanina, yung tumataas yung presyo ng mga materyales at yung labor cost. Kaya mas mapalaki patuloy ang gastos mga kababayan talaga dito. Yung Mindanao Railway nga na flagship program, flagship project ni PRRD
ay hindi nga po pinunduhan ng Marcos administration, mga kababayan. Kaya nasaan yung legacy na sinasabi niya, pinagmamalaki ng mga trolls ng Malacanang na build better more, mga kababayan, no? Di ko alam, hindi ko mahagilap, no, or hindi ko ma-imagine kung saan banda yung pinagmamalaki nilang BBM, Build Better More na proyekto, or Marcos Legacy, na yung matakin mo, ito nga lang subway, mga kababayan, imbes 2028, no, 3 years na lang sana ay matapos na itong subway, makasakay na tayo ng subway, no, first ever subway system dito sa Pilipinas, pero maantala, no, extended, mga kababayan, 2032, hindi pa po sure yan, siguro, baka mamaya, baka wala ng budget yan next year, or dito sa PNR din, ay baka ma-extend na naman yan, magiging abutin na yan ng 2050, mga kababayan, hindi pa matapos, no, or 2033, or depende kung sino yung susunod na presidente, mga kababayan, kung talagang pabilisan at buhusan ng project talaga, or buhusan ng funding itong proyektong ito, ay mabilis itong matapos, no, mga kababayan. Kaya nakakahiya itong Marcos administration sa ginagawa nilang pagbalahura, no, dito sa mga budget ng para sana dito sa mga malaking proyekto na ito na pakinabangan ng mga maraming Pilipino sa mahabang panahon, ay binalahura nila, ginagawa nila doon, no, nililipat nila yung budget, no, dito sa program, at napunta lang doon sa mga kurakot, mga kababayan, at pinagmamalaki pa naman ni PBBM ngayong 2026, no, na hindi daw siya papayag, no, hindi daw siya papayag na mapunta sa kurakot, no, itong pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero anong ginagawa niya in the past 3 years, mga kababayan? Yun po yung ating tinatanong sa kanya. Bakit hinahayaan niya na lustayin ng husto itong budget ng Pilipinas, lalo na itong nakaraang taon, no, 2025 national budget na pinakakurap, mga kababayan? Bakit hinahayaan niya na mangyari iyon, at imposibleng wala po siyang alam dyan, dahil sinasabi niya wala daw po siyang alam dyan, mga kawin, ginagamit lang daw po yung kanyang pangalan. Ang dami ng pangalan na nabanggit, mga secretaries, mga undersecretaries, at hanggang itong sa flood control na sumabog, mga kababayan, at inunahan na nga daw po niya bago sumabog yung issue, kaya nagsalita na po siya at pananagutin daw niya itong mga sangkot na mga kurakot, itong mga big fish, no, doon daw magpapasko sa kulungan. Pero anong nangyari? Wala naman, mga kababayan, no, walang big fish na nakulong bukod doon kay Diskaya, mga kababayan, na nakakulong na ngayon, no, at ibang mga opisyalis ng DPWH na naaresto na. Pero itong mga big fish, itong main proponent, itong mga utak na mga nakawan ng mga politiko, ay wala naman pong nakulong, mga kababayan. Hanggang ngayon na-freeze pa lang yung kanilang mga assets, no, at bukod dito kay Saldico na hinahanap nila hanggang ngayon sa ibang bansa. So talagang para sa aking opinion, mga kababayan, no, wala na talagang maniwala dito kay PBBM. Bukod dito sa mga loyalista na nagbulag-bulagan, at doon sa mga bayad nilang mga supporters na talagang hanggang langit yung kailang pagsuporta dito, no, na nagmaang-maangan dito sa korupsyon, talamak na korupsyon na nangyari sa ating bansa, no, mga kababayan. At hindi na po talaga yan na may tatago, no, na talaga namang ang daming palpak na nangyari dito sa Marcos administration, mga kababayan. At kanilang ginagawa ngayon ay tinitira nila dito si VP Sara, mga kababayan. Paulit-ulit nilang tinitira dito sa confidential funds. Ito yung kailang mga narrative lang na paulit-ulit na ginagamit, no, laban dito kay VP Sara, na talagang tinuligsa rin po niya talaga itong ginagawa ngayon ng Marcos administration na hayaang paglustay ng kaban ng bayan. Trilyon po ito, mga kawan, pinag-usapan natin dito. Kaya sabi nga ni Congressman Egay Erese dito sa napipintong file na naman nila ng impeachment laban kay VP Sara, na uunahin nila itong 125 million confidential funds laban dito sa trilyon or dito sa trilyon na nakawan ngayon sa Marcos administration, mga kawan. Kaya nakakahiya, no. Iwan ko dito sa mga congressman, tingnan natin kung sino-sino pa itong mga pipirma, no, ng mga congressman na ma-impeach dito si VP Sara sa lower house, dahil nung nakaraan, no, nung 2025 ay talaga namang overwhelming yung kanilang pagpirma, mga kababayan. 300 plus na mga congressman ang pumirma laban dito sa impeachment laban kay VP Sara, dahil di umano'y merong 150 million, mga kababayan, na FLR, no, or for later release budget, no. Yan po yung sinasabi na
mga balita mga kababayan, no, dito sa mga congressman, pag pumirma ay meron kang 150 million di umano na ma-receive mga kababayan. Kaya tingnan natin ngayong 2026, no, kung meron pong budget dito na mimigay na naman dito sa mga congressman para pipirma or para pumirma dito sa impeachment laban kay BP Sara. At para sa akin mga kababayan, nakakahiya, no, na uunahin talaga nila at lantaran na talaga yan mga kababayan, no, na gagawin nila na ma-impeach si BP Sara dito sa lower house, samantalang yung ginagawa ng mga congressman, lalo na yung mga napangalanan na mga kababayan, na ang laki ng mga budget insertions nila at ang term na nga po nila dito, allocables na mga kababayan. Hindi po talaga sila mahiya sa sarili nilang hindi talaga sila mahiya sa mga sarili nila diyan sa mga ginagawa nila, no, na sila tong mga grabe yung paglustay, pagkamkam ng pera ng taong bayan, no, dahil sa ginagawa lang mga insertion or allocables na hindi naman po natin nakikita or malalaman talaga kung saan napunta mga kababayan, dahil yung sa kanila ay liquidation by certification lang mga kababayan. Kaya di natin talaga alam kung saan at kanino napunta yung pera mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no, na muling maantala itong flagship project ng dating administration, itong subway mga kababayan, no, hanggang 2032 pa pala daw matapos or bago matapos, pati itong PNR mga kababayan ay maantala rin yung pagtapos no ng proyekto, dahil matatandaan natin bago umalis si PRRD noong 2022 ay nag-iwan po siya ng 10 billion mga kababayan para nga po dito sa PNR, no, para maging elevated na yung railway niya, hindi na po dito sa kalsada, kasi ang pangit din naman tingnan na magkasabay yung mga sasakyan tsaka yung PNR mga kababayan, kaya maghintayan, no. Pero itong ginagawa nila ngayon na elevated na, kaya hindi na po siya mag-cause ng traffic o hindi na mahinto yung mga sasakyan dyan sa kalsada dahil wala ng PNR dyan sa baba, no. Sa taas na po yung daan ng PNR at mapabilis pa ang biyahe ng mga biyaheros, no, na gumagamit or sumasakay dito po sa PNR. At itong pinaka-anticipated talaga mga kababayan na sabi natin, pinakahihintay ng lahat, itong first ever na subway mga kababayan, sana ay matapos na ng maaga, pero hanggang 2032 pa pala, kasi yung budget nga para dito ay ginamit sa ibang bagay mga kababayan, at eventually napunta doon sa mga korupsyon, doon sa flood control mga kababayan, no. At itong iba pang project mga kababayan, no, na may funds na, no, kagaya po doon sa may Negros Panay Interlink Bridge mga kababayan, hindi pa po yata na umpisahan din yun, no. Although meron na pong budget, na release na po yata ng South Korea yung budget na nun mga kababayan, kasi utang po yun mga kababayan, yung proyektong iyon, kung hindi ako nagkakamali ay na-release na. At di ko alam kung ano pong status ng project na yan, kung kailan maumpisahan, no, mga kababayan. Baka abutan pa yan ng 2040 bago matapos yung tulay na yan, or bago maumpisahan yung tulay na ayan dyan sa may Negros Island, no, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa ginagawa ngayon ng Marcos administration sa pag-delay, no, ng mga proyektong ito, dahil ginamit yung budget para dito sana ay napunta doon sa ibang bagay mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.